Makalipas ang ilang sandali, makikitang sa wakas ay nakalabas na si Lucas mula sa dungeon habang mukhang sobrang pagod na pagod, nang mabilis siyang lapitan ng kanyang mga bantay at tanungin kung ano ang nangyari sa loob. Iniisip ni Lucas na sa mga oras na ito ay malamang patay na ang iba pa niyang kasama. Kaya naman nagkunwari siyang malungkot habang sinasabi na nalipol ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo sa loob ng dungeon, kahit na ang totoo ay siya mismo ang nang-iwan sa kanila sa kapahamakan. Samantala ang protection ring ni Alice ay biglang nagsimulang mag-react ng sobra at dahil doon ay agad niyang napagtanto na nasa matinding panganib si Arthur sa isang napakalayong lugar. Ngunit sinubukan siyang mapakalma ni Reynolds sa pamamagitan ng pagpapaalala na kasama pa rin ni Arthur si Yasmi, kaya naniniwala siyang ligtas pa rin si Arthur sa ngayon kahit ano pa man ang nangyayari. Habang nangyayari iyon, dahan-dahan na nagising si Arthur at agad niyang nakita si Elia na nakaupo malapit sa kanya habang maingat siyang binabantayan. Nasa napakalubhang kalagayan pa rin si Arthur at halos hindi makagalaw ng maayos, kaya mabilis niyang itinuro kay Elia ang healing gem na nakakabit sa kanyang guwantes. Agad naman itong tinanggal ni Elia at walang pag-alinlangang binasag, dahilan upang ma-activate ang healing effects nito at halos agad na gumaling ang mga sugat ni Arthur at pagkatapos bahagyang makabawi, agad na tinanong ni Arthur kung nasaan si Yasmi. Sinabi ni Elia na huwag siyang mag-alala dahil nakaligtas at nakatakas din si Yasmi, kahit na hindi rin ito nasa maayos na kalagayan matapos ang lahat ng nangyari at nakahinga ng maluwag ang ating bida nang marinig na buhay pa si Yasmi, kaya sinabi na lamang niya kay Elia na gumamit din ng isa pang healing gem para maayos itong makarecover. Matapos maayos ang problemang iyon, sinabi ni Elia kay Arthur na nasira at nawala ang kanyang maskara habang nagaganap ang laban at nang makita ni Elia ang totoong mukha ni Arthur, labis siyang nagulat nang napagtanto na ang misteryosong masked swordsman na kanyang nakasama sa evaluation ay kaedad lamang pala niya at hindi isang matandang mandirigma gaya ng una niyang inakala. Dahil dito ay agad na natatarante si Arthur nang mapansing nawawala rin ang kanyang maskara at espada. Mabilis naman siyang pinakalma ni Elia at ipinaliwanag na ligtas at narecover ang kanyang espada, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na nakita pa ang maskara matapos ang laban. Gayunpaman ay taos-pusong nagpasalamat si Arthur kay Elia dahil iniligtas nito hindi lamang siya kundi pati si Yasmi. Nagkaroon si Elia ng perpektong pagkakataon para tumakas at iligtas ang sarili, pero pinili pa rin itong isusugal ang sariling buhay para sagipin silang dalawa. Simpleng sinabi lamang ni Elia kay Arthur na wala itong dapat ipagpasalamat dahil kung iniwan niya sila at tumakas mag-isa, hindi siya magiging mas mabuti kaysa sa miserableng si Lucas at ngayong mas kalmado na siya. Naisip ni Elia ang isang bagay at tinanong si Arthur kung bakit hindi ito tumakas noong unang lumitaw ang guardian spirit ng sinaunang kagubatan. Sumagot lamang si Arthur na nangako siyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos sabihin iyon ay formal na nagpakilala si Arthur kay Elia at tinatakan nila ang kanilang bagong pagkakaibigan sa pamamagitan ng isang handshake. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Arthur ang kakaibang metal na kuweba na nakapaligid sa kanila at inisip niyang si Elia ang may gawa nito subalit kahit paggamit ang espesyal na mahika, hindi dapat ganoon kadali na lumikha ng napakaraming metal mula sa wala. Dahil dito ay nagsimula siyang magtaka kung tunay nga bang isang dwarf si Elia. Pagkatapos noon ay ipinaliwanag ni Elia na sa totoo lang ay hindi rin niya alam kung isa nga ba siyang dwarf o hindi. Sinabi niyang lumaki siya sa dwarf ngunit ang matandang si Ray Diaz ang nag-alaga sa kanya habang siya ay lumalaki. Hindi rin kailanman sinabi ng matanda ang tungkol sa tunay niyang mga magulang o kung saan talaga siya nagmula. Ayon kay Elia ay naging normal naman ang kanyang buhay hanggang sa isang kakaibang araw kung saan bigla siyang nagising habang napapalibutan ng may itim na haligi na gawa sa metal. Doon binanggit ng matandang si Ray Diaz na kailangan niyang umalis at iminungkahi nitong maglakbay siya sa buong Decaden. Pagkarinig sa kwentong iyon ay napagtanto ni Arthur na napakahirap at napakalungkot pala ng naging buhay ni Elia dahil hindi nito alam ang katotohanan tungkol sa sarili at sa kanyang pinagmulan. Humingi naman ng paumanhin si Elia dahil bigla raw siyang nagkwento ng isang napakalungkot na bagay. Pagkatapos ay nagpa siya itong tanungin si Arthur tungkol naman sa sarili nitong buhay. Para sa kanya ay patas lamang iyon dahil siya ang unang nagbahagi ng personal niyang kwento. Bukod pa rito ay sobrang curious din si Elia tungkol sa makapangyarihang spell na ginamit ni Arthur laban sa guardian spirit ng sinaunang kagubatan. Sa umpisa ay nag-alinlangan si Arthur na magsabi ng masyadong maraming impormasyon,
ngunit sa huli ay pumayag din siya at ipinaliwanag na isa siyang augmenter na kayang gumamit ng 4 na pangunahing elemento pati na rin ng ice at lightning magic. Inamin ni Elia na sobrang kahanga-hanga iyon, ngunit sinabi rin nitong hindi pa rin ito na ipapaliwanag kung bakit nagkaroon ng kakaibang marka ang buong katawan ni Arthur at kung bakit nagbago ang kulay ng kanyang mga mata habang nakikipaglaban, dahil dito ay sinabi ni Arthur na isa rin siyang beast tamer, kaya ang nakita ni Elia noon ay ang sandaling pinakawalan niya ang will ng kanyang beast habang nasa laban. Nang marinig iyon, lalo pang naintindihan ni Elia kung gaano ka-advanced at ka-talented si Arthur at medyo na-frustrate rin siya dahil mas bata si Arthur kaysa sa kanya pero mas malakas at mas magaling na ito. Nang makita ni Arthur ang reaksyon ni Elia ay nahirapan siyang pigilan ang kanyang tawa. Maya-maya pa ay hindi na niya napigilan at nauwi na lamang sa pagtawa nilang dalawa. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nakarecover si Yasmi at pagkagising nito, agad itong tumakbo papunta kay Arthur at mahigpit siyang niyakap habang humihingi ng tawad dahil hindi niya ito naprotektahan sa laban. Ngunit sinabi lamang ni Arthur na huwag na itong mag-alala dahil siya naman talaga ang nagpumilit na tanggapin ang misyon mula pa sa simula at pagkatapos noon, napagdesisyonan ni Arthur na ang pinakamahalagang gawin ay ang humanap ng paraan para makalabas sila sa dungeon. Kaya muli silang naglakad ng magkakasama papunta sa mas malalalim na bahagi ng floor. Pagdating nila roon ay tinanong ni Arthur si Elia kung may iba pa bang nakaligtas sa kanila, ipinaliwanag ni Elia na sina Brode at Reginald ay namatay na bago pa tuluyang matalo ni Arthur ang spirit ng sinaunang kagubatan. Ngunit nailigtas naman niya si Samantha sa huling sandali sa pamamagitan ng pagkulong dito sa loob ng isang istrukturang bato, kaya dapat ay buhay pa rin ito at pagkatapos noon ay ginamit ni Elia ang kanyang earth magic upang hanapin ang lokasyon ni Samantha at hindi nagtagal ay matagumpay niya itong natukoy. Maya-maya pa ay nakarating sila sa lugar at muling ginamit ni Elia ang kanyang earth magic upang buksan ang istrukturang bato. Humanga si Arthur sa husay ni Elia sa paggamit at pag-track gamit ang magic lalo na 12 years old pa lamang ito. Nang mabuksan nila ang pinagkulungan ay nakita nila si Samantha na nakahandusay sa sahig. Mabilis niyang chinek ang kalagayan nito at nakahinga ng maluwag nang malamang buhay pa ito kahit na wala pa rin itong malay sa ngayon. Pagkatapos noon ay umalis sila sa lugar at naisipan na hanapin ang beast core ng spirit ng sinaunang kagubatan, ngunit duda si Arthur na madali nila itong mahahanap sa dami ng mga guho at pagkasira sa paligid. Bigla na lamang nagsimulang gumuho ang kuweba at agad na tumakbo ang lahat papunta sa labasan, ngunit nang makarating sila roon ay huli na ang lahat dahil tuluyan nang nasira ang entrada at sinubukan ni Elia na gamitin ang kanyang magic upang sirain ang harang kaso hindi ito gumana. Sa kabutihang palad ay nagawa ni Arthur na pilitin na buksan ang daan gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Pagkatapos noon ay muli silang pumasok sa kuweba subalit nauwi sila sa pagharap sa sunod-sunod na mga halimaw at nakatago na traps at dahil dito, iminungkahi ng ating bida na huminto muna sila sandali at pag-isipang muli ang kanilang plano. Sa sandaling iyon ay nagsimulang paulit-ulit na nabaha ang buong lugar at muntik na silang malunod lahat, buti na lamang ay nakagawa si Yasmin ng air bubble sa tamang oras kaya nagawa nilang mabuhay at magpatuloy ng magkakasama. Kalaunan ay nagising silang lahat sa isang hindi kilalang floor at napagtanto nilang napapalibutan sila ng mana beasts, agad silang naghanda para lumaban at inatake sila ng mga mana beast at kahit na sa simula ay nakakadepensa pa sila, patuloy namang dumarami ang mga kalaban. Hindi nagtagal ay napansin nilang lalo lamang lumalala ang sitwasyon at kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban ng ganoon ay mauubusan din sila ng lakas dahil sa sobrang pagod. Napagtanto ni Arthur na masyadong overwhelming ang dami ng mana beasts para kayanin pa nila sa kasalukuyan. Dahil sa sobrang dami ng mga ito at sa walang tigil na pag-atake, naging imposible para sa kanila na makahanap ng opening o paraan para makatakas at dahil wala na silang makitang malinaw na paraan para makaligtas, unti-unti na nilang tinanggap sa isip ang kanilang kapalaran habang naghahanda na silang lamunin ng buhay. Subalit bago tuluyang matapos ang lahat, biglang nagsimulang mag-crack at bumagsak ng marahas ang kisame mula sa itaas at pagkatapos noon ay dumating si Sylvie sa kanyang tunay na dragon form habang binabasag ang kisame at agad silang niligtas. Napatingin si Elia kay Sylvie nang may matinding pagkabigla dahil hindi niya maintindihan ang nakikita niya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang mga dragon ay dapat matagal ng extinct at umiiral na lamang sa mga lumang kwento at alamat. Alam na iyon ni Arthur kaya mabilis niyang sinabi kay Elia na panatilihing lihim ang lahat ng kanyang nakita,
unti-unting napagtanto ni Elia na si Arthur ay hindi lamang kayang gumamit ng 6 na elemental abilities, kundi mayroon din itong tunay na dragon bilang familiar. Dahil doon ay lalo pang nakaramdam ng panghihina ng loob si Elia, na parabang napakalayo na ni Arthur sa kanya pagdating sa lakas at karanasan kahit na halos magkaedad lamang sila at pagkatapos noon, iniabot ng ating bida ang kanyang kamay kay Elia upang tulungan itong makatayo, at sumakay naman si Elia kay Sylvie kasama niya. Pagkatapos ay binuka ni Sylvie ang kanyang mga pakpak at lumipad ng napakabilis diretso sa gitna ng kumpol ng mga mana beast, madaling winawasak ang kanilang formation habang inilalabas silang lahat ng ligtas mula sa gumuguhong cave system. Nang makarating sila sa mas ligtas na lugar ay bumaba silang lahat mula kay Sylvie. Sinabi ni Sylvie kay Arthur na kaya niya silang ihatid pabalik sa bayan sa isang lipad lamang kaso agad na pinaalalahanan siya ni Arthur na kapag may nakakita sa isang dragon na malayang lumilipad sa himpapawid, siguradong magdudulot iyon ng matinding panik at makakaakit ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa mga makapangyarihang grupo. Tinanggap naman ni Sylvie na manatiling nakatago muna sa ngayon, hindi nagtagal ay nagising na rin si Samantha at iginiit nitong mas gwapo pala si Arthur kapag wala ang maskara nito. Pagkatapos noon ay nagpasalamat siya kay Arthur sa lahat ng ginawa nito para iligtas ang kanyang buhay. Naalala rin niya na matagumpay niyang naitago ang beast core ng spirit ng sinaunang kagubatan kahit nawalan siya ng malay sa gitna ng kaguluhan, dahil dito ay iminungkahi ni Arthur na bumalik sila agad sa guild upang ibigay ang beast core at makuha ang ipinangako na reward. Ngunit agad na tumutol sina Samantha at ang iba pa nilang kasama. Nagkasundo silang lahat na si Arthur na lamang ang tumanggap ng reward dahil para sa kanila ay nakaligtas lamang sila sa misyon na iyon dahil sa kanya. Sa umpisa ay tumanggi si Arthur at sinabing alam niyang napakahalaga ng reward kaya ayaw niyang kunin ang isang bagay na mahalaga para sa kanila, ngunit nang makita niyang seryoso silang ibigay iyon ng walang ibang motibo at napapayag din siya at tinanggap ang reward. Pagkatapos noon sina Yasmi at Elia ay umalis muna upang humanap ng maiinom na tubig para sa lahat, samantala ay nagsimulang magsulat si Arthur ng isang magical letter para sa kanyang mga magulang upang ipaalam na ligtas silang dalawa ni Yasmi at nakaligtas sila sa lahat ng nangyari. Pagdating at pagbabasa ng sulat, nakahinga ng maluwag ang kanyang mga magulang nang malaman nilang buhay at maayos siya. Samantala pabalik naman sa guild ay pumasok ang receptionist sa opisina ni Caspian upang ipaalam na may bisitang naghihintay para makita siya. Makalipas ang ilang oras, sina Arthur at ang natitirang grupo ay nasa klinik ng guild habang tumatanggap ng gamutan at pag-aalaga upang tuluyang makarecover. Kitang-kita rin na maayos ang kanilang paggaling at unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanilang kondisyon matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang naramdaman ni Arthur na may tao na papalapit sa kwarto. Mabilis niyang sinuot muli ang kanyang maskara bago pumasok si Caspian at tanungin kung kumusta na ang kanyang kalagayan at kung nasa maayos na kondisyon na ba siya. Sumagot si Arthur na maayos naman silang lahat at handa na silang ma-discharge at umalis sa klinik anumang oras na payagan sila ng guild. Pagkatapos noon ay ipinahayag ni Caspian kay Arthur na ang pagpasok nila sa dungeon ay hindi pala opisyal na inaprubahan ng guild. Bukod pa roon, nagsampa rin si Lucas ng formal na reklamo laban sa kanilang grupo at sinisi sila sa lahat ng nangyari sa insidente pati na rin sa mga pinsalang naganap at dahil dito, magsasagawa ngayon ang guild ng isang council meeting upang pagdesisyonan kung paano hahawakan ang kanilang kaso. Makalipas ang ilang oras matapos ang pangyayaring iyon, makikitang tahimik na nakaupo si Arthur sa waiting room nang biglang dumating si Lucas at nang makita ni Lucas na buhay si Arthur, halatang nagulat siya dahil hindi niya talaga inaasahang makakaligtas pa ito mula sa dungeon. Ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang reaksyon at agad nagkunwaring masaya at relieved na makita si Arthur na ligtas. Alam ni Arthur na nag-aacting lamang si Lucas at nagpapanggap na may pakialam, kaya hindi na siya nag-abalang makipag-usap pa rito at dumiretso na lamang siya sa opisina ni Caspian. Pagpasok niya sa opisina ay umupo si Arthur at hiniling ni Caspian na ikwento nito ng detalyado ang lahat ng nangyari sa dungeon expedition at kung ano ang naging dahilan ng buong trahedya. Samantala ay biglang nagising si Yasmi mula sa kanyang koma at agad na tumalon mula sa kama habang natatarantang nagtatanong kung nasaan si Arthur, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mari bago pa siya tuluyang makatakbo palabas. Iniisip ni Mari na nag-aalala si Yasmi na baka sisihin si Arthur at gawing responsable sa lahat ng nangyari sa loob ng dungeon,
kaya pinapakalma niya ito at iginiit na hindi kailangang magmadali dahil sa ngayon ay hindi naman sila sinisisi ng guild sa insidente. Kasabay nito habang nagbibigay ng kanyang report si Arthur sa loob ng opisina, ibinunyag ni Caspian na naibigay na rin ni Lucas ang sarili nitong testimonya at ayon dito, nagsisinungaling si Lucas at sinabi na matapos maging leader ng grupo si Arthur ay iniwan nito ang kanilang mga kasama at ginamit silang bitag habang sinusubukan nitong tumakas kasama si Yasmi. Nilinaw naman ni Caspian na naiintindihan niyang bersyon lamang iyon ni Lucas kaya wala pa siyang balak na agad magbigay ng final judgment, dahil dito ay binanggit niyang plano rin niyang tanungin si Elia upang marinig ang buong kwento mula sa isa pang witness at mas maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa loob ng dungeon. Kasabay nito ay makikitang nasa labas si Elia habang mag-isang nagsasanay, ngunit biglang nilapitan siya ni Lucas kasama ang kanyang mga tauhan at ipinahayag na malamang ay tatawagan siya ni Caspian sa lalong madaling panahon upang tanungin tungkol sa insidente sa dungeon. Dahil isa si Elia sa kakaunting surviving witnesses na kayang magbigay ng totoong testimonya tungkol sa nangyari, pinipilit siya ngayon ni Lucas na magbigay ng maling pahayag laban kay Arthur. Partikular nitong binanggit kay Elia na tumstigo laban kay Arthur at sabihing inilagay nito sa panganib ang buong grupo, pinabayaan ang kanyang responsibilidad bilang leader at direktang naging dahilan ng pagkamatay ni Brod at Reginald dahil sa maling mga desisyon nito. Ngunit masyadong loyal si Elia kay Arthur para traidorin ito ng ganoong kadumi na paraan, lalo na matapos ang lahat ng ginawa ni Arthur upang protektahan silang lahat sa loob ng dungeon. Kaya naman agad tumanggi si Elia na sumunod sa plano ni Lucas. Nang marinig ni Lucas ang pagtanggi nito, labis siyang nainis kaya agad siyang nag-isip ng pangalawang plano at sinubukan na patayin si Elia bago pa man ito makapagbigay ng testimonya. Biglang sumugod ang mga bantay ni Lucas kay Elia mula sa iba't ibang direksyon at walang habas siyang inatake ng buong lakas. Kahit na nagawa ni Elia na depensahan ang sarili laban sa mga bantay sa loob ng mahabang oras, unti-unti pa rin siyang napapagod dahil sa walang tigil na pressure ng pakikipaglaban sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Ngunit bago pa man maibigay ng mga bantay ang finishing blow at bigla na lamang naging sobrang bigat ng kanilang mga katawan, dahilan upang halos hindi na nila may galaw ng maayos kahit ang kanilang mga braso at binti. Nabunyag na ang kakaibang pangyayaring iyon ay gawa ni Arthur, na biglang lumitaw malapit sa lugar habang napapalibutan ng nakakatakot at mabigat na aura na agad nagpabago sa atmosphere ng paligid. Pagkatapos noon, kalmadong nagpaputok si Arthur ng isang warning shot direkta kay Lucas at bahagya lamang nitong nasugatan ang tenga ni Lucas imbes na seryosong tamaan, ngunit sapat na kahit ang maliit na sugat na iyon upang manginig siya sa takot matapos maramdaman ang killing intent ni Arthur. Matapos mapakawalan ang warning shot, agad na sumugod si Arthur at naghanda na atakihin si Lucas gamit ang tila isang decisive strike kaso bago pa niya maikonekta ang atake, biglang dumating si Caspian at malakas siyang inutusang huminto agad at hayaan ang opisyal na investigasyon ang humawak sa sitwasyon sa halip na siya mismo ang gumawa ng aksyon. Nang medyo kumalma ang sitwasyon, humarap si Caspian kay Lucas at mariing sinabi rito na pumunta agad sa infirmary upang magamot ang kanyang sugat at pagkaalis ni na Lucas at ng kanyang mga bantay, sinabi ni Caspian kay Elia na umalis muna sandali upang mabigyan sila ng pribadong oras para makausap si Arthur. Nang makaalis si Elia ay binalaan ni Caspian si Arthur na hindi matalino na desisyon ang lantaran at agresibo nito na pag-atake kay Lucas, dahil ang mga ganoong kilos ay lalo lamang magdadala ng hinala at dagdag na problema laban sa kanya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pagkarinig ni Arthur sa sinabi ni Caspian, agad niya itong tinignan ng may matinding titig dahil nagsimula siyang maghinalang baka kampi pala si Caspian kay Lucas imbes na manatiling neutral. Sobrang bigat ng pressure at aura na inilalabas ni Arthur kaya kahit si Caspian ay nakaramdam ng takot at gayunpaman, huminga ng malalim si Caspian at maingat na ipinaliwanag na sinusubukan lamang niyang tulungan at protektahan si Arthur upang hindi lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon, maniwala man ito o hindi. Sa huli ay nagpasya si Arthur na paniwalaan ang mga salita ni Caspian, nang marinig iyon ay halatang nakahinga ng maluwag si Caspian bago tumalikod at magsimulang umalis, ngunit bago pa man tuluyang makaalis si Caspian, bigla siyang tinawag ni Arthur at sinabing may mahalaga pa siyang gustong itanong. Makalipas ang ilang oras, dinala sina Arthur at Lucas sa harap ng council upang tanggapin ang opisyal na hatol tungkol sa insidente sa dungeon,
sinimulan ng presidente ang hearing sa pagpapaliwanag na dahil sa mga pagkamatay na nangyari matapos silang pumasok sa dungeon ng walang opisyal na pahintulot ng guild, permanenteng alisin kay Lucas ang kanyang A-rank adventurer title. Bukod pa rito ay iginiit rin kay Lucas na bawal na siyang mag-register muli bilang adventurer sa hinaharap, gayunpaman ay tila hindi gaanong naapektuhan si Lucas sa parusang iyon dahil alam niyang plano naman talaga niyang pumasok sa Cyrus Academy, kaya hindi niya kailangang manatiling adventurer sa ngayon. Hindi lamang iyon, dahil kumpiyansa rin si Lucas na kahit dumating ang panahon na gusto niyang mabawi ang kanyang pagiging adventurer, sapat ang impluwensya at kapangyarihan ng kanyang ama upang madaling maalis ang pagbabawal laban sa kanya. Pagkatapos noon ay inutusan ng presidente si Lucas na isuko ang kanyang guild card at agad naman itong sumunod at ibinigay iyon, tahimik lamang na pinanood ni Arthur ang buong sitwasyon at mabilis niyang napagtanto na ang parusang ibinigay kay Lucas ay isa lamang palabas o pakitang tao. Matapos kay Lucas, naghanda naman ang presidente na ipahayag ang magiging parusa kay Arthur ngunit bago niya ito basahin ng malakas, matagal muna niyang tinitigan si Arthur at inaming nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na ang batang nasa harap niya ang mismong taong nakatalo mag-isa sa isang S-rank mana beast. Pagkatapos noon, opisyal na inanunsyo ng presidente na ang magiging parusa ni Arthur ay kailangan nitong lumayo kay Lucas habang nag-aaral siya sa Cyrus Academy at agad na naisip ng ating bida na napaka-ridiculous ng desisyong iyon, ngunit mabilis namang sinabi ng presidente na wala nang saysay ang makipagtalo dahil pinal na ang naging desisyon ng council. Ipinaliwanag din ng presidente na hanggat lumayo si Arthur kay Lucas at sa buong pamilyang Wykes, papayagan pa rin siyang mamuhay at magtrabaho bilang adventurer ng normal subalit nang sabihin ng presidente na iyon na ang kabuuan ng parusa ni Arthur, biglang nagulat si Lucas dahil inaasahan niyang ibubunyag ng council sa publiko ang tunay na pagkatao ni Arthur sa mismong hearing. Dahil dito, nilinaw ng council na plano nga nilang ilagay ang totoong identidad ni Arthur sa official records ng guild, ngunit mananatiling confidential ang impormasyong iyon at hindi ilalabas sa publiko. Sinubukan pa ring magreklamo ni Lucas laban sa naging desisyon, pero agad na hinahampas ng presidente ang kanyang martilyo upang ipakita na hindi na mababago pa ang final decision ng council. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang mga bantay ni Lucas at ipinaalam na ipinapatawag siya agad ng kanyang ama, kaya galit na umalis si Lucas sa silid habang halatang sobrang frustrated sa naging resulta. Naghanda na rin si Arthur na umalis matapos ang hearing. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ay bigla siyang tinawag ng presidente at sinabing nais niya itong makausap ng private sa likod na silid. Pagdating ni Arthur doon at nabunyag na mayroon pala silang lihim na kasunduan ng presidente noon pa man, ibig sabihin ay plano na nila ang lahat ng nangyari sa hearing mula pa sa simula. Giit ng presidente na eksaktong ganoon nga ang naging reaksyon ni Lucas tulad ng inaasahan nila sa buong proseso. Pagkatapos noon ay ipinaliwanag niyang ang tanging dahilan kung bakit niya tinulungan si Arthur ay dahil naniniwala siyang darating ang araw na baka kailanganin niyang humingi ng pabor kay Arthur kapalit ng kanyang tulong, wala namang naging problema rito ang ating bida at mahinahon niya itong tinanggap. Matapos iyon, binuksan ng presidente ang isang nakatagong secret door at dumaan doon si Arthur hanggang sa makarating siya sa isang open area sa gitna ng kagubatan, kung saan halos mabali ang kanyang likod dahil sa sobrang higpit na yakap ni Sylvie. Pagkatapos noon ay tumingin si Arthur sa harapan at nakita sina Elia at Yasmin na nakatayo roon habang nakangiti sa kanya ng masaya. Matapos silang muling magsama-sama ay nagsimula na silang umuwi ng magkakasama at habang nasa biyahe, giit ni Elia na malamang ay magkakahiwalay na rin sila ng landas mula ngayon. Nang marinig iyon ay naalala ni Arthur na hindi pala taga-sapin si Elia gaya nilang iba at dahil dito, iminungkahi ni Arthur na sumama na rin si Elia sa kanila upang mag-aral sa Cyrus Academy subalit sinabi ni Elia na kahit makapasa pa siya sa entrance exam ng Academy, kulang pa rin siya sa pera at mahahalagang koneksyon na kailangan upang tunay na makapasok sa paaralan. Agad na inakbayan ni Arthur si Elia at buong kumpiyansang sinabi rito na huwag mag-alala dahil siya mismo ang bahala na mag-asikaso sa lahat ng kailangan nito. Pagkatapos noon ay hiniling ni Arthur kay Yasmin na samahan muna si Elia pauwi dahil mayroon pa siyang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin ng personal. Agad naman pumayag si Yasmin at mabilis silang umalis na magkasama habang si Arthur ay naiwan mag-isa. Hindi nagtagal matapos silang umalis ay biglang lumabas si Caspian mula sa likod ng isang puno at binanggit kay Arthur na tama ang naging desisyon nitong ilayo muna sina Elia at Yasmin.
bago nila pag-usapan ang bagay na iyon. Pagkatapos noon ay nagpasalamat si Arthur kay Caspian dahil pumayag itong makipagtulungan sa planong na pag-usapan nila noon. Binalik ng kwento ang sandaling unang pinagplanuhan nina Arthur at Caspian ang lahat. Ipinaliwanag noon ng ating bida na malamang ay gagawin ni Lucas ang lahat upang mabunyag ang tunay na identidad ni Arthur. Dahil dito ay inalok ni Arthur si Caspian ng isang kasunduan at sinabi niyang kung handang tulungan ng guild na pigilan si Lucas sa pagbubunyag ng kanyang identidad, kapalit nito ay handa siyang ipapangako ang kanyang loyalty sa guild habang lalo pa siyang lumalakas sa hinaharap. Masyadong mahalaga ang alok na iyon para tanggihan ni Caspian kaya tuluyan silang nagkasundo at bago umalis, naghagis si Caspian kay Arthur ng isang supot na puno ng gold coins habang sinasabing ituring na lamang iyon bilang simpleng farewell gift. Pagkatapos noon ay nagtungo si Arthur sa bayan at tinanggal ang kanyang maskara. Pagkatapos ay pumunta siya sa pinakamalapit na artifact shop dahil gusto niyang bumili ng dimensional ring para sa sarili at sa umpisa, tinignan lamang siya ng may-ari ng tindahan at inisip na masyado siyang mahirap upang makabili ng isang mamahaling dimensional ring. Ngunit agad nagbago ang ugali ng may-ari matapos makita ang malaking supot ng pera na binuksan ni Arthur. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Arthur mula sa tindahan matapos matagumpay na mabili ang dimensional ring. Gayunpaman, hindi niya maiwasang medyo mairita dahil halos naubos ng singsing ang lahat ng perang natatanggap niya lamang at ng gabing iyon, sa wakas ay nakauwi rin siya sa kanilang family mansion. Sa mismong sandaling pagbuksan siya ni Eleanor ng pinto at makita siyang ligtas, agad itong tumalon sa kanyang mga bisig habang sinasabing sobrang namiss siya nito at pagkatapos noon ay pumasok si Arthur sa mansion at muling nakasama ang kanyang mga magulang, na parehong sobrang nakahinga ng maluwag nang makitang maayos siyang nakauwi. Nagkaroon tuloy ng isang emosyonal na group hug ang buong pamilya habang muling nagsasama-sama, ngunit biglang naputol ang touching moment na iyon nang sumali sina Vincent at Tabitha sa usapan. Matapos silang maupo at magkwentuhan ng ilang sandali, nalaman ni Arthur na umalis na pala si Yasmin upang muling makasama ang Twin Horns, habang si Lilia naman ay nagsimula ng mag-aral sa Cyrus Academy. Labis na nagulat si Arthur nang marinig iyon dahil hindi niya inaasahang ganoon kabilis ang pag-usad ng mga pangyayari habang wala siya. Hindi nagtagal ay nabanggit ni Tabitha na may narinig siyang balita na natalo raw ni Arthur mag-isa ang Guardian Beast ng kagubatan. Nang marinig iyon, lalo nilang napagtanto kung gaano nakalakas si Arthur kumpara noong huli nila itong makita at dahil sa usapang iyon, naalala ni Arthur ang training progress ng kanyang ama kaya tinanong niya si Reynolds kung anong stage na ang kanyang narating sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Reynolds na mula nang umalis si Arthur ay nanatili siyang stuck sa Dark Orange stage at kahit gaano siya magsanay ay hindi pa rin niya magawang makakaabot sa susunod na level. Pagkarinig doon ay inilabas ni Arthur ang mana core ng Guardian Beast ng kagubatan at iniabot iyon kay Reynolds habang sinasabing gamitin niya ito dahil siguradong makakatulong iyon upang malalampasan niya ang Deep Orange stage. Ngunit agad tumanggi si Reynolds na tanggapin iyon dahil alam niyang isinusugal ni Arthur ang sariling buhay para makuha ang napakahalagang bagay na iyon, dahil dito ay pinapaalala ni Arthur sa kanyang ama na medyo nakakahiya naman kung mauungusan na siya agad ng sarili niyang anak, lalo na ngayon na nakaabot na rin mismo si Arthur sa Orange stage. Siyempre, labis na ikinagulat ng lahat ng nasa silid ang revelasyong iyon at matapos nilang napagtanto kung gaano kalaki ang inilakas ni Arthur, tuluyan ng tinanggap ni Reynolds ang mana core upang gamitin ito. Gayunpaman, binalaan niya si Arthur na huwag magreklamo o magtatampo sa susunod na muli silang mag-training ng magkasama.